Naharap sa iba't ibang kaso ang ilang pulis sa sangkot sa sunod-sunod na kontrobersyal o questionabling operasyon. Kabilang dyan ang pagpatay nga sa 17 taong gulang na lalaki na napagkamalang suspect ng mga pulis na botas at ang pagsalaki ng mga pulis imo sa bahay ng isang senior citizen kahit walang search warrant. Kaugnay sa mga insidenteng yan, makakapanayin po natin ang tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Pajardo. Colonel Pajardo, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Igan. Unahin po lang natin yung mistaken identity dun sa binatilyo sa nabotas. Bagamat inamin na may mga lapses. Ano pong initial investigation nyo dito? Bakit to nauwi sa pagbaril ng umano'y napagkamalang suspect na hindi rin po armado? Yes, Sir Igan, ang paliwanag po ng mga pulis na involved sa aksidente na ito ay nagsasagawa sila ng follow-up operation dahil nung madaling araw, nung araw na iyon ay nagkaroon ng shooting incident na kung saan yung biktima ay napatay ng isang dalawang lalaki at identified itong mga suspects na ito nung mismong kinakasama nung biktima. At nahuli nga doon sa unang follow-up operation, hot pursuit operation, yung isang suspect. At yung pagpunta nila doon sa malapit sa ilog nga ay nakareceive sila ng information na nandoon yung isang suspects. So nung nagpunta po sila doon, Sir Igan, ay malapit nga doon sa ilog, ay nakita nila itong biktima nga na si alias Jemboy na tumalon sa tubig. At accordingly, ang paliwanag nila ay warning shots lang yung kanilang pinaputok para nga hindi tuluyang makatakas itong suspect. Subalit tinitignan nga natin ay malinaw sa ating police operational procedure na yung even yung warning shot ay hindi po natin ito pinapayagan. At sinasabi nila ay aksidenteng tinamaan itong biktima. At base po sa mga paunang impormasyon, yun nga ho, no, hindi nanlaban itong binatilyo. At sa procedure ho, nabanggit nyo, bawal po pala yung warning shot. Yes po, Sir Igan. Malinaw po sa ating PNP Police Operational Procedure na nakalagay doon yung mga justifiable circumstances kung kailan po pwede natin gamitin yung baril. At even nga po yung warning shot ay pinagbabawal po yan. So obviously ay meron po talagang grave lapses dito sa nangyaring operation nga po na nagresulta nga po sa pagkakamatay ng biktima. Humihingi po ng katarungan yung kamag-anak at manatiling walang whitewash. Matiyak na matanggal sa serbisyo itong mga pulis na nakakasira po sa inyong institusyon, Colonel. Yan po yung gusto po nating i-assure, hindi lamang po sa pamilya po ng biktima, kundi sa lahat po ng ating kababayan na bibigyan po natin ng hustisya yung nangyari po sa biktima. At nasampahan na nga po nitong kaso itong mga pulis na involved dito, pati na rin po yung kanilang mga team leader ay kasama po doon sa administrative case at naisampa na po yan. At kasalukuyan po silang nakakulong ngayon habang dinidinig yung kanilang kaso at gumugulong na rin po yung administrative case for grave misconduct and serious irregularity in the performance of duty po. Paki-imbestigan na rin po yung mga impormasyon na umano'y habang nasa ilog pa itong bata, may nagtatangka yatang magtanim ng droga dito sa binatilyong ito. Isasama po natin yan sa investigation natin, sir. At again, we want to assure everyone po na wala pong mangyayaring whitewash po dito. At no less than our Chief PNP assures the public po na bibigyan po ng katarungan itong biktima. At itong mga pulis ay sigurado pong masasampahan ng kaso. At particularly yung administrative case that would lead to their outright dismissal from the PNP service po. Opo. Lipat po ako dito sa Police Imus naman na sumalakay sa isang target daw ng drug by bus, pero may mga kinuhang gamit at nagnakaw pa ng pera. Legit operation ho ba ito dahil nasa drug watchlist daw po itong suspect? Well, ang sinasabi po ng Imus City Police Station ay ito pong nahuli po na babae ay nasa watchlist po nila. At again, according sa kanilang paliwanag po ay itong operation na ito ay follow-up operation dahil may nauna na silang na-aresto na sinasabi na involved din sa drugs at ito ang mismong source na kanilang naging subject ng operation. But clearly sa CCTV ay makikita natin kung ano yung nangyari na sa palitan nilang pinasok itong bahay at nakita natin na may mga kinuha silang gamit. At meron na pong naisampang kaso ito. Kahapon ay naisampa na rin po yung kasong robbery at yung mismong hinuli po nila sa sinasabi po nilang drug operation ang nagsilbi pong complainant. At yung kanilang
admin case ay tumatakbo na rin, hindi lamang against dito po sa mga 8 na-identified na pulis, pati po yung kanilang team leader doon po sa Station Drug Enforcement Unit at mismong yung pinaka-hepe po ng Imus Police ay nirelieve na rin po at kasama po sa admin case for the principle of doctrine of command responsibility po dahil titignan na nagkaroon po ng failure of supervision dito nga sa mga pulis na nasangkot nga po dito sa insidente na ito. Na-verify na ho ba kung talagang nasa watchlist itong retired na teacher na ito? That is the statement, Sir Igan, itong Imus Police na lumalabas na yung mismong hinuli, naging subject ng kanilang police operation ay nasa watchlist. Pati na rin yung sinasabi nilang unang hinuli nila ay na siyang mismong nagturo na ito yung source po niya ay nasa watchlist po. May dala silang warrant of arrest po, Colonel Pardo? Obviously, Sir Igan, makikita natin sa CCTV na walang warrant of arrest at walang search warrant itong nangyari. At sinasabi nila, this is a anti-illegal drugs operation as an offshoot dun sa earlier arrest na ginawa po nila. So itong mga insidenteng ito, may tuturing bang isolated cases at kailangang magkaroon tayo ng mga reassess o refresher ng mga pulis pagdating po sa mga protocol, Colonel Pardo? Sa matter of policy, Sir Igan, na hindi natin kinokondone at wala ito, labas ito sa sinasabi nga natin na police operational procedure. Kaya nga no less than the Chief PNP has directed yung ating mga field commanders na dapat SOP ito na bago mag-conduct ng any form of police operation ay dapat may briefing yung mga team leaders, yung mga do's and don'ts na dapat ginagawa natin sa mga planned operation like bypass operation ay dapat nasusunod. Kaya nga hindi lamang sila ngayon ang accountable dito sa mga actions ng kanilang mga police, pati yung kanilang mga immediate supervisor up to their chief of police and provincial directors will be held accountable for the misdeeds of their police officers po. Colonel, trauma at pagkawala ng tiwala, no, sa nadadamay na ang buong institusyon. Meron ba kayong mga parang community relations na pupunta dito sa mga biktima para mas maipaliwanag natin sa kanila itong responsibilidad ng isang pulis? Naiintindihan natin yung trauma at kawalang tiwala ng mga kababayan natin dahil nga sa mga pangyayaring ito. But kagaya nga po ng sinabi mo, Sir Igan, we still consider these cases na isolated at hindi po ito yung norms within the PNP organization at gumagawa po tayo ng mga hakbang para maipaliwanag dun sa mga biktima at i-assure sa kanila na bibigyan sila ng hustisya at yung ating continuing review sa ating mga police operational procedure para tignan kung saan pa natin po pwedeng i-improve to para hindi na po masundan itong mga insidente po na ito. Maraming salamat, PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Ingat po. Salamat, sir. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.